Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo at may God bless us all. Pag-usapan po natin itong si Sara Duterte tungkol sa kanyang pagbabatikos sa Administrasyong Marcos tungkol po sa pagtulong sa mga kababayan nating OFW dyan po sa Iran at Israel conflict. Ay, ngayon po, ito pong dalawang bansang itong nasasangkot sa giyera ay naka-ceasefire po. At ngayon po, may mga umuuwi po voluntarily ng mga kababayan nating OFW na nagtatrabaho po sa mga dalawang bansa na yan at sa mga ilang bansa na naapektuhan ng sigalot na ito. Okay, pero binabatikos nga po ng inyong tokmol na Vice Presidente ang aksyon na ginagawa ng ating pamahalaang Marcos. Ganun din po, meron pong sinabi dito ang inyong tokmol na Vice Presidente kung saan daw po titira ang kanyang ama kung sakali daw ibenta ng common law wife ng tatay niya yung unang bahay na binili ni Digong. Okay? So, unahin natin mga kababayan yung batikos ni Tokmol sa pagtulong ng ating gobyerno dito sa mga gustong umuwi na kababayan nating nasasalanta di umano ng conflict between Iran and Israel. So sabi niya po dito sa GMA News ay Sara Duterte laments, no, mukhang naghihinanakit. Government is slow action to help Pinoys affected by Iran-Israel government. Bakit sinasabing slow action? Bakit? Sabi niya, nabasa ko po ito, sabi niya, bakit mas inuuna pa ng gobyernong ito na tulungan ang mga witnesses laban sa kanyang ama kaysa tulungan yung mga kababayan nating OFW doon sa conflict between Iran and Israel. Sinasabi niya kasi na bakit popondohan, gagastusan ng pamahalaang Marcos ang mga witnesses na sinabi ng ICC na protektahan ito. 'Di ba sabi nga ni Crispin Remulla, the Secretary of DOJ, na in response to the request of ICC prosecutor ay gagawin po yan ng gobyerno, ilalagay sila sa witness protection. At kung sakaling ipadala sila sa Hague, dadalhin po sila doon. Hindi naman sinabing at the expense of Philippine money. Maybe iniisip ko, they will be reimbursement. Di po ba? Kasi witnesses sila ng prosecutor eh. Hindi naman sila witnesses ng pamahalaan labang kay Digong. It is the complainant, pamilya po, prosecutor. Hindi po ang nagdemanda kay Digong ay Pilipinas. Hindi po. Pribado po ng mga mamayang Pilipino. O ang gagawin lang sa mga ito ay dadalhin sila doon at malamang hihingi ng reimbursement ang gobyernong Pilipinas. Pero si Pusit, sabi niya, bakit mas tutulungan pa yung mga yan? So, ibig sabihin, wag niyong dalhin yan doon. No? Bakit kayo ang magdadala doon? Nagre-request Di po ba? Dapat pribado ba? Kung kaya namang ibigay ng gobyernong ito, protektahan dahil mga Pilipino din yan. Di ba? Bakit magkakaroon ng bias? Wala pong bias dito ang gobyernong Pilipinas, mga kababayan, sa mga citizen nila, no? Hindi po iniiwan ng bansang Pilipinas ang mga nasasalanta ng conflict between Iran and Israel na ngayon po ay naka-ceasefire. Ang hindi siguro alam ni Pusit na marami na pong na-repatriate o kusang nagboluntaryong umuwi ng bansa. Mahigit po sa 70 na. Actually, 79 na nga po yan. Ha? Miss Vice President na Tokmol, kasi hindi ka nagbabasa ng balita. At saka hindi po mabagal
ang tulong na ginagawa ng gobyernong Marcos sa mga ating OFW dyan sa gitnang silangan na nasasalanta ng konflikt ng dalawang bansa. Kung mabagal pala, bakit nagsalita pa ang isang grupo o samahan ng mga Pilipino dyan po sa Israel? Pinupuri po ang Embahada ng Pilipinas. O therefore, Embahada ng Pilipinas with the direction of our President through DMW, DFA at OWA. Ito po sa balita ng Newsline Philippines. Noong pong June 29, ito binalita. Actually, na-cover na po natin ito sa ating live stream. Filipino community hails Philippine Embassy in Israel for swift, mabilisan, compassionate response amid Iran-Israel conflict. So anong sinasabi mo, Pusit, na napakabagal ang kilos ng gobyernong ito para tulungan yung mga kababayan natin na nasasalanta ng conflict ng dalawang bansang nabanggit? Hindi ka kasi nagbabasa, mga kababayan, no? Eto, buti tayo nagre-research para ma-debunk yung kasinungalingan nitong tokmol na vice presidente na ito, na wala po siyang pakialam, sa kanya na rin mismong bibig nanggaling, na wala siyang pakialam kung tama o mali ang sinasabi niya, basta masiraan niya ang administrasyong ito. Di po ba? So baliwala yung mga witnesses kasi ayaw niyang madala ng gobyerno ang witnesses na ito. Dapat private yan. Kung may nangyaring di maganda, problema na naman ng gobyernong Pilipinas yon. Di po ba? Mas magandang gobyerno ng pinipagdala doon para protektado sila. Meron silang mga protection details kasi hindi mo alam mamaya may mga hitman kayo, di ba? Ang nagpuri po sa Philippine Embassy diyan sa Israel ay ito pong organisasyon na Hammerkas Le Philippinim. In a statement issued on June 27, ito po sabi ng kanilang head ng organisasyon na ito na si Winston Santos, described the embassy's efforts as the fastest and most heartfelt response he have seen in any crisis. Biruin nyo yan. Tapos sasabihin ni Pusit, napakabagal ng response ng administrasyong ito. Quote, we extend our deep gratitude and salute to the Philippine Embassy in Israel for its immediate and decisive action in addressing the urgent needs of the Filipinos affected by the war. O ayan po, mga kababayan, mismo na isang organisasyon, itong tinatawag nilang Hammerkas Le Philippinim. Binigyan papuri ang embassy sa Israel. The most fastest and heartfelt response. O ikaw, anong nagawa mo para sa kanila? Na sinasabi mo, ina-advocate mo na tulungan ang mga distressed Pilipino. So ayan, distress sila during that time. Ano ginawa mo? Wala. Tahimik ka, naglakwat ka sa Australia, sa Malaysia. Tapos ang lakas mong magsabi na napakabagal ng tulong ng gobyerno na affected by the conflict of the said two nation. Ay, grabing kasinungalingan, mga kababayan. Nakita nyo? Tayo nag-research. Pinupuri ng mga OFW sa Israel na apektado ng gera ng dalawang bansa na yan. Ang administrasyon, ang embassy. Pero si Pusit, di niya nakikita. Bakit? Kasi masakit ang loob niya. Ang alam niya na OFW lang ay ang tatay niya. Hindi nga nagtatrabaho tatay niya eh. Diba? Yan ang nasasabi natin na puro galit ang laman ng puso at isipan. Okay? O now, isa pa, habang nasa Netherlands siya na hindi naman nagtatrabaho, pero sabi niya personal nga pero nagtatrabaho, hindi niya ma-disclose kung ano tinatrabaho niya. Baka paghuhugas ng kanyang pukengkeng. Sabi dito sa GMA News Online, BP Sara, where will PRRD live if they sell his house? O diba nabalitaan nyo na up for sale ni Abensenya yung unang bahay na binili ni Digong kasi daw po common nila yon, house nila yon, may karapatan naman daw si Hanilet. Kumbaga 50-50. O ngayon biglang nawala kasi ang rason ni Hanilet, wala naman daw tao, puro katulong, tapos ang daming pinagagawa nung lawyer. Pero nung
siguro nakausap ni Pulong, dahil nakausap niya yung tatay niya, sabi nung tatay niya, bakit ibinta ni Hanilit? May malaki naman siyang bahay para ibinta niya. O, di ba? Laki pala ng bahay mo, Hanilit. Yayamanin ka pala eh. O, tapos sabi ni Pulong, baka titira na lang siya sa amin. Ayun ang sabi ng nanay ko. O, sa amin na lang siya titira pag talagang binenta ni Hanilit. Ngayon, after that, tinanggal yung up for sale. Baka for rent na lang. Ano naman ang sabi ngayon ni Pusit? Saan titira ang tatay ko pag binenta yung bahay niya? Sabi lang nung kapatid mo at nung nanay mo, sa inyo na lang. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumira sa bahay mo sa Pilipinas ang tatay mo? O, di ba? Walang malasakit talaga sa tatay niya. Ito, ginagamit niya lang yung tatay niya for political gain kasi talagang masakit ang loob niya sa tatay niya. Meron silang conflict nung tatay niya. Yung sinasabi niyang nagkaayos sila, drama lang yun. Hindi nga sinasabi ng tatay niya pagkausap yung mga kapatid niya eh. Malakas lang manggoyo, mangbudol itong babae na ito. Pero mo, sabi ng kuya mo, sa amin na lang siya titira kung sakaling na ibenta yun. Pero iba pala, yung sasabihin niya, o kita nyo, iba-iba ang naratiba ninyo. Kayo hindi nagkakasundo sa naratiba ninyo. Huling-huli kayong mga sinungaling. O huling-huli ka na hindi mo talaga mahal ang tatay mo. O, ito pa sabi niya, ha? But she asked, where will his father live? Pag binenta nga, VP Sara was asked to comment in an interview at The Hague on talks circulating that the Davao property at Doña Luisa Village, Barangay Matina is up for sale. As a lawyer, I think they acquired the property where they were living in and as its status is co-ownership. She added, Abencena can still sell her share but not the entire property. O paano yan? Paano ibebenta ng buo ni Abencena yun? Hindi naman pala pumapayag si Pusit. Kaya siguro tinanggal ni Abencena yung up for sale dahil hindi niya bibenta ng buo dahil siguro kinakastigo siya ni Pusit. Oo, it's up to them what arrangement they will discuss. As a daughter, I was just thinking where PRRD will live if they will sell the house. This is one of my concerns. O tignan mo, nagko-concern ka pero yung concern ka, sabi ng kuya mo, base sa nanay ninyong si Elizabeth, titira na lang sa inyo sa mga bahay-bahay nyo ng mga anak pero ikaw, concern ka kung saan sa titira. So ibig sabihin, hindi welcome na tumira ang tatay mo sa bahay ninyo. Nakakahiya ka naman, anong klaseng anak ito? Kita mo yan? Hindi pala welcome si Digong sa bahay niya. Ayaw niyang titira ang tatay niya sa bahay niya. Pero sabi ni ang sabi nung nanay niya, dun daw sa bahay ng mga kapatid. O ato pa ang sabi niya, the Vice Presidency agreed with Simon of her brother representative that the former president can stay at the house of their mother. O sa mother na lang daw. Bakit naman sa inyo ayaw niyong tanggapin ng tatay ninyo? O, di ba? Para naman kahit paano mapagsilbihan nyo ang tatay ninyo. Magkaroon kayo ng total pagkakapatawaran, pagkakasunduan, maayos ang inyong gusot. Ay wala naman pala. Tingnan ninyo yan. Nakita nyo, sabi niya, ayos na ko yun ng papa namin. Yung pala, hindi totoo. Drama lang, mga kababayan. Diba, sana sinabi niya as babae. O ang babae, malapit ang loob sa tatay niyan. Ha? Ikaw ang unika iha. Pero hindi mo masabing, sige, sa amin na lang siya titira. Ako mag-alaga, manguha ko ng caretaker sa kanya. Tatay ko naman yan. Kung wala yan, di wala din ako. O di bakit na anong sama niyan, okay lang. Pagbigyan ko na siya for the rest of his life. O di ba, ganun sana. Kaso hindi. Nagwo-worry siya sa titira. Ibig sabihin, hindi welcome si Digong sa bahay niya. O kayo po mga kababayan po nyo masasabi, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.